Good day, mga future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo ano nga ba ang mga benefits ng or tips na pwede natin gamitin sa medical student natin bilang mga visual learner. Ako, isa rin sa ano kasi is visual. Okay. Ang visual learning kasi, 'yon yung mga according sa mga universities, ito raw ang gumagamit ng mga picture or mga videos. Usually sa atin kasi, yes, nagvi-video tayo sa bahay and then sa pag nagbabasa ng textbook, may mga picture doon na pinagbabasehan tayo. So, ang benefit kasi niya, number one, pero ako kasi, may apat kasi na type yan. Merong visual, una yung na tinitignan mo sa mga picture. Pangalawa is reading or writing. Kung saan habang nagsusulat ka, okay? Or binabasa mo, and dun sa mga during lectures, nagsusulat ka. And then, yung isa naman, auditory, which is kailangan mong sabihin or basahin ng malakas yung mga inaaral mo. And pang-apat is visual. Visual learning, you rely on the diagrams, doon sa mga flow charts, para mas maintindihan mo yung mga lecture. Okay. On my point kasi, nung med school, yes, I usually use talaga yung 4 na yan. Yan ang ang pinarealize kong technique ko. Pero sa atin ngayon, i-discuss ko ang benefits ng mga visual learning. Number one, practicals. Bakit? Kasi sa practicals, habang 'di ba, usually tinitingnan mo yung mga picture or titignan mo yung mga slides or doon sa cadaver kung gross man yan or mga specimen or doon sa bacteria. Important kasi dyan is number one, dalawa na kasi yung nare-review mo for the lecture and for the laboratory. At saka isa pa kasi, mas naiintindihan mo kaysa yung nagbabasa ka lang ng text. Usually kasi yung mga libro na yan, they are in the narrative format. So para mas maintindihan mo, what I could suggest is visual learning can help. Okay? Yan ang isa sa mga advantage nun. And also, magiging fun kasi yung natin, mas naiintindihan mo kasi yung topic na to the point. Kaya nga ako, pag example, anatomy. Pag nagbabasa ako ng text ng anatomy at the same time sa kabila ko, may atlas ako. Kasi at the same time kasi, yes, binabasa ko ng malakas sa text, at the same time tinitignan ko na sa doon sa atlas. For example, yung mga daanan ng mga artery, ng mga vein, sino nga ba ang mga superficial o kaya deep layers, at least mas maintindihan ko. Yung pangalawa naman is the application. Kasi mas madali sabi ko nga, mas madaling maintindihan. Mas madaling maintindihan, mas madaling ma-apply. Halimbawa, di ba sa mga physio or pathology, usually may mga slides doon. O kaya sa physio, may mga graph sila pinapakita doon. At least mas madali na. Para pag in-apply ko man yan sa mga IM or pedia or surgery, whatsoever clinicals nyo, mas maintindihan ninyo yung mga topics na binabasa sa inyo kahit sa radiology. Kasi sa radiology, usually yan, isa pa yan sa mga natin, sa mga subject na visual learner ang or visual learning ang pinaka essence ng na yan, ng subject na yan. Important kasi is nakikita mo para pagdating sa utak mo, at least pag tinanong ka, may alam ka. And then, pang supplemento siya sa binasa mong text. Yun kasi yung pangalawang advantage nun. And then pangatlo, for me, yes, I have to read, but also, pag ang kasi nun is recomprehension. If binasa ko ulit yung text na yun, at least, alam ko, mas maintindihan ko palalo. Di ba sabi ko nga, pag text lang kasi yung binabasa natin, mas madali natin makalimot. Pero pag inulit-ulit natin siya,
and then may picture pang kasama, mas madali natin na maiintindihan and mare-retain dito yung mga inaral natin. And then, number 4 is to correlate. Yan. Sabi ko nga, example, dumating ka, may pasyente ka dun sa timbawa, nakakita ka sa IM na lang, IM, sige. Nakakita ka ng isang peptic ulcer sa IM, mas maintindihan mo pag binasa mo si Harrison. Bakit? Kasi sa pato, tinignan mo na anong itsura ng isang may peptic ulcer. 'Di ba? So, mas may isip mo, ano nga ba ang peptic ulcer? Saan dyan sa parte ng stomach na yan, mas nagro-grow ang peptic ulcer o nasa surgery yan. Usually, lalabas yan. So, ang ano kasi doon is, may mga classification kasi yan, mas makikita mo kung saan. 'Di ba? And then also, pag sa sa OB, paano lumabas yung isang bata in a normal way, may picture. If paano mo siya makikita yung labor na yan. So, important kasi doon, o kaya sa embryology. Or 5, yes, kailangan paganahin nyo yung imagination nyo rito, lalo na embryology. Kasi sa embryology, para sa akin, parang kasi siya pag tinitingnan mo yung mga picture. O kaya kung may video, mas makakatulong din yun while you're reading the text. Pero kasi, yung pictures to, yung sunod-sunod, lalo na if binasa ninyo yung tawag dito, yung kay Moore, yung The Developing Human niya. Parang video kasi yung mga nila doon, picture nila doon kung paano pinagsunod-sunod. 'Di ba? Para at least, pero by the way, silang man, ganun din naman. Ang important kasi doon, na-visualize niyo as if it is a moving object. Para pag binasa nyo doon sa text and dumating na kayo, for example, sa PEDIA, congenital anomalies, o pagdating doon sa PEDIA surgery, paano nyo siya aayusin? At least, alam ninyo kung ano ang magiging technique ninyo. By the way kasi, yun ang advantages ng visual learning. Kaya lang, isa nga lang sa disadvantage niya is, isa lang ang nakita ng mga researchers. Siyempre, pag visual learning, may drawing na doon, yung iba hindi nababasahin yung text. Pero magbabasa kayo ng text, dapat kasabay lagi siya. Kaya you have an atlas together, you have your textbook together. At least, nababasa ko pareho. Nakapag-prepare na ako sa lecture, nakapag-prepare na ako sa laboratory. So, yun lang naman ang importansya. Sana at least makatulong tong video na ito para matuto kayo if paano hindi lang sa visual learning, paano ninyo gagamitin yung 4 na learning types or ipag-combine ninyo kung kaya nyo. Kasi, promise, combine nyo yung 4, ang laking advantage nun sa inyo. Okay. Sige, sana makatulong sa inyo tong video na ito. See you again sa mga susunod na video. Goodbye, mga future MDs.